Naintindihan mo at nakapag-aral ka ng kaunti, siguro, hindi ka maninigarilyo. Ang ginuguni-guni nila, mahirap ika, mahirap. Hindi totoong mahirap. Ako nga ang saksi. Nung maintindihan ko, yung aking lighter na sipo, nung araw, ang lighter na magaganda, yung sipo, yung pangsindi ng sigarilyo, no? Yung lighter ko nga, gold-plated pa Nung maintindihan kong masama, yung huling-huling kahan ng sigarilyo at saka yung Zippo lighter ko, itinapon ko doon sa tulay ng Quiapo, yung Quezon Bridge, no? Naglalakad ako, galing ako doon sa may Loton, papunta ako ng Quiapo. Naisip ko yung aral na napakinggan ko, masama pala ako yung sigarilyo. Ginawa ko, tinapon ko yung Zippo ko doon sa tulay. At saka yung huling kahan ng champion. Madali, nawala. Como dahil sa pananampalataya, kahit nakakakita ako na naninigarilyo, parang gusto ko, alam ko masama masisira ang katawan mo. Bawal ng mga doktor, bawal ng siyentipiko. Tapos bawal pa ng Diyos. Sino pa gusto mo magbawal? Para ka sumunod. Yung mga ibang sinasabi, mahirap daw alisin. Kung may pananampalataya ka, maiiwan mo talaga yung sigarilyo na yan. Ngayon nga, pag nakaamoy ako sigarilyo, iinis ako Tamo, kasi sa mga public places, bawal manigarilyo. Kasi nakaka-apekto rin doon sa hindi naninigarilyo Kung ba, mahal nyo, pamilya nyo, huwag kayo manigarilyo sa bahay nyo. O huwag ka na talagang manigarilyo. Kasi makaka-apekto yung second-hand smoking. Alam mo na ngang masisira ang katawan mo. Maninigarilyo ka pa, para kang nagpapakamatay. Anong tawag mo ron? Walang pagmamalasakit sa sarili at saka sa kapwa. Kaya, ang isang Kristiyano na nakakaintindi ng aral ng Diyos, hindi ka mahihirapang iwan yung bisyo. Hindi ka naman ipinanganak na may isang kaha ka na agad na Philip Morris. Wala naman Hindi naman pagkalabas mo sa bahay, bata meron ka na agad bit na tanduay. Wala nun. Yan, mga napagkukuha lang natin yan sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Bawal kasi ng Diyos yung gaya niyang mga bisyo na yan Gaya niyang droga. Ano ba ginagawa ng droga ngayon? Di ba sirain ang ulo mo? Di ba nasisira ang ulo? Scientifically, nagkakaroon ng damage sa brain. Spiritually, nawawalan ka na ng takot pagka under drugs ka na. Di ka na takot mamatay, di ka na takot pumatay, wala ka ng pagkilala sa magulang, pati sambahan mo sa buhay. Biro mo yung isang drug addict, naka-drugs, yung anak niya iyak ng iyak. Ang ginawa, binuhat yung anak, inilagay doon sa kumukulong sinaing. Alam mo na pag umipekto at na-addict ka na dyan, ang mangyayari sa'yo, masisira utak mo. Dahil lang doon sa pleasure nun laman parang high, masarap daw ang pakiramdam. Kahit ano pang sarap yun, hindi ko maaatim na ang anak ko, ilagay ko sa kumukulong sinaing. Na pag ayaw kang bigyan ng pera, pati nanay mo, papatayin mo, pati tatay mo. Mga miyembro sa iglesia ngayon, dating drug addicts. Pero nung makakilala sa Diyos, tumigil. Completely tumigil. Ngayon, matitinong tao, mabubuting asawa at mabubuting magulang sa kanilang mga anak. Kasi, kung sumasampalataya ka, hindi napakahirap alisin niyang bisyo. Gamitin mo lang ang utak mo at yung takot mo sa Diyos. Ba't ka magda-drugs? Ano gagawin buti sa'yo? Alam mo na yung mga nagda-drugs nawawala sa sarili. Tumatalon sa building dahil akala niya, ang pakiramdam niya, siya si Superman o kaya si Spiderman. Tumalon, katosing palapag. O ano nangyari sa'yo, di ba? Kaya kung may takot ka sa Diyos at gumagamit ka ng kaunting isip lang, hindi ka magda-drugs. Ni subukin mo, hindi ka magda-drugs. Madaling maalis yan, kapatid.